Kabanata 8, Maligayang Pasko. Talasalitaan, alatiit, pigil na salita, ingkong, lolo, ketong, sakit sa balat na umaagna sa laman ng tao at nag-aalis ng pakiramdam, nakapinid, nakasara, nananangis, umiiyak, sa labat, paboritong inumin ng karaniwang Pilipino. Ito ay dinikdik na luya, pinakuluan sa sapat na tubig at minamatamisan ng panutsa o asukal. Sinunong, ipinatong sa ulo, tampipi, sisidlan ng damit na yari sa kawayan o buli. Kinaumagahan ay agad na tinungon ni Huli ang kinalalagyan ng mahal na birhen upang alamin kung may 250 piso na sa ilalim nito. Sa kasamaang palad ay hindi naghimala ang mahal na birhen, kaya inaliw na lamang niya ang sarili at inayos ang damit na dadalhin patungo sa tahanan ni Hermana Penchang. Dahil Pasko noon, kaya ang mga bata ay binibihisan ng magara ng kanilang magulang ay upang magsimba at pagkatapos ay dadalhin sa kanilang mga ninong at ninang upang mamasko. Nagpunta sa bahay ni Tandang Selo ang kanilang mga kamag-anak upang mamasko, ngunit nang babatiin na niya ang mga ito ay laking gulat niya na walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pinisil niya ang kanyang lalamunan, pinihit ang lieg at sinubukang tumawa, ngunit kumibot-kibot lamang ang kanyang mga labi. Ang ingkong ni Huli ay napipi. Ito po yung mula sa PinoyCollection.com, El Filibusterismo, Bod. Missing someone